So, react tayo doon sa mga napatyan, no? Sa mga AJK. War on drugs dahil doon. So, hindi naman talaga maganda napatyan. Kaso, nag-a-addict kayo na? Hindi pa tumakbo yung presidente. Sinabi na huminto na yung mga nag-a-addict. Ngayon, dahil mas maraming gusto nga na mamatay yung mga addict na yon dahil napakaraming addict naman talaga Kung nandun ka nakatira sa mga subdivision, sa mga doon ka sa mga release lang na mga bahay-bahay, yung mga yung mga dyan sa Tondo, kung dyan ka nakatira, yung mga mayaman kasi hindi yan dyan nakatira doon yan sa mga condo unit, doon yan sa mga building. Kaya hindi nila naranasan na makita ng addict na ganun pala. Hindi yan sila nakaranas ng pangbabastos ng mga addict. Hindi yan sila. Kung sabaga, tsaka mga mautak din naman yan Alam mo, namamalingki yan doon sa SM Mall. Doon yan sila namamalingki dahil mapira nga yan sila yung mga mayaman Pero yung mga mahirap, yung mga walang ganong pera, doon yan sa palengke. Doon ang mas malala na napakaraming addict dyan. Napakaraming kawatan dyan. Tapos, siyempre naging Pangulo si President Duterte. Ayun, hindi naman yun ang sinabi niya na pag siya manalo, mamatay ka na. So, akala nyo siguro nagbibiro. Hindi po nagbibiro yun, Bisaya yun. Kaya huwag kayong magbibiro dyan sa mga Bisayang mga politika. Talagang bibira talaga yan. Dahil alam mo bakit? Ang mga politiko doon sa probinsya ay napakatapang. Alam mo kung di ka sakto ng tapang, kung kakalaban ka ng kandidato doon, ay wag ka nang lumaban kung kulang ka sa tapang. Ganun si Digong talagang patayan po ang kandidato doon kung hindi ka rin lalaban ay talagang sasagasaan ka dyan ganun ang taga-probinsya na politiko tulad ni Digong ngayon hindi man kayo sumunod, tuloy-tuloy pa rin yung pag-shabu nyo o namatay kayo ngayon. Tapos yung mga magulang dyan, siyempre iyak yan dahil namatay nga kahit nga masama, kahit pa nga ng hold up yan kung mapatay yan, talagang ipaglaban nila na ganito, hostisya, mga ugok mga animal, mga ugok na mga nanay, ang mga ganyan. Hindi nyo iniisip na yung anak ninyo ay napaka-addict papatay na ng tao yan hanggang sa kulungan. Susuportahan nyo pa din yan dahil anak nyo nga yan. Hindi mo yan pinalaki ng maayos nung bata pa lang pwede mo naman disiplinahin yun ngayon nung masamang tao na siya dahil mabait nga siya pagdating sa'yo, talagang kakampi ka at masakit yun pag namatay yun kasi nga kumampi sa'yo yun at saka lagi mong kinampihan yun siguro pag nakulong pa yun, inaabuswelto mo, gunggong ka nun. Tapos ngayon dahil napakarami, dahil sa war of drugs nga talagang patayan. Kung alam mo yung may utak ka man lang maliit, dapat huminto kayo noon nung naging presidente pa si Duterte hindi Una, hindi pa naging presidente si Duterte,
May mga pangalan na kayo doon sa police station na dahil alam nyo yung mga adik nagtitinda ng shabu, yung mga tulak kumukuha ng supply yan doon sa mga retire na mga kernel, ganon. Doon yan kumukuha dahil alam mo bakit, sino na ba nang napakalakas magtinda ng shabu? Ang nasa gobyerno din ang nakaupo or diba retire na mga ex-police. Doon din, kaya nga yung mga pusher ay doon din kukuha, doon din bibili. Kaya malakas loob nila dahil police nga na? At saka yung mga pusher na yan, pag nakulong yan, kayang hugutin yan doon sa kernel. Dahil yung kernel na yun na retire, ay may connection pa din yun sa mga active. Hindi nyo na gets, na? Kaya pwede niyang, halimbawa, nahuli yun, pwede niya ipahugot, sige, palabasin yan. Ganun na naman sistema dyan na? Papahugot lang yan. Ngayon, makalabas lang yan. Titinda naman uli. O, ano ba solusyon dyan? Kakatayin na dapat yan. Kung ikaw magulang, alam mo kung saan pupunta yung anak mo. Kung di siya mamatay, siya ang makapatay. Ganun lang. Na? Kaya, yung mga nag-iingay dyan, dahil nahuli na si Duterte, naku, mga siraulo kayo na? Mga gunggong yan. Hindi nyo naramdaman nung ang dami ng adik. Hindi ka nga pwede maglakad paggabi dyan sa, dyan sa may tondo. Hindi ka pwede maglakad dyan.